Hey guys, so sa video na to, ituturo ko sa inyo step by step kung paano gumawa ng newsletter sa Kajabi. Una, ipapakita ko sa inyo yung overview at kung paano ginagamit ang Kajabi para sa sarili kong newsletter. Tapos papakita ko sa inyo kung paano to gawin sa Kajabi platform mismo. Kung hindi kayo familiar sa newsletter, basically isa tong email na pinapadala sa mga subscribers sa isang set schedule. Dito, pwede kang magbigay ng value sa kanila, i-market ang business mo, at dagdagan ng traffic sa affiliate links mo. Gustong gusto ko ang Kajabi kasi sobrang dali mag-set ng newsletter. Click and drag lang ang kailangan para ilagay ang gusto mong content sa email. Kung beginner ka, na tulad ko dati, maganda tong platform na to para gamitin. Basically, kailangan mo lang mag-set up ng simpleng landing page na may sign up option. Tapos, magsimula ng email campaign na pwede mong isend at ischedule sa mga nag-sign up sa newsletter mo. Pwedeng maging fully automated ang system na to kapag nag-hire ka ng mga writers at editors. Pero kung solo ka lang, kaya mo pa rin gawin to sa ilang oras lang kada linggo para i-maintain. Sasabihin ko na ang Kajabi medyo pricey para sa isang website platform. Mga nasa $120 to $320 kada buwan, depende sa plan na gagamitin nyo. Pero kung seryoso ka sa business mo at balak mong magbenta ng course, mag-setup ng newsletter, funnels, webinars at iba pa, sa tingin ko worth it talaga na investment ang Kajabi. At kung gagamitin mo lahat ng features nila, actually, murang-mura na to. Ang marerecommend kong gawin nyo ay magsimula muna kayo sa basic plan. Tapos over time, mag-upgrade na lang kayo. Karamihan sa inyo, hindi naman kailangan lahat ng features ng mga mas mahal na plans. Kaya kapag kailangan nyo na, madali lang mag-upgrade. Prorated ito, kaya hindi masasayang yung unang binayad mo. Ganyan lang gagawin ko. So ngayon, hino-host ko ang Hustle Club newsletter ko sa Kajabi. Dito ko to binubuo, dito ko rin to pinapadala. At so far, sobrang okay na to para sa akin. Kaya ipapakita ko sa inyo paano ko to gawin ngayon. So kung i-click nyo yung link sa baba ng description, bit.ly Kajabi Start Now, madadala kayo sa landing page na to. Dito nyo pwedeng simulan ng free trial nyo o mag-login sa account kung nakapag-sign up na kayo sa Kajabi. Nandito na ako sa Kajabi dashboard ko. Ang gagawin ko, pupunta ako sa websites, tapos navigate ako sa pages. Mula dito, pupunta ako sa landing at dito ko gagawin ang bagong landing page. May mga pre-made templates ang Kajabi para sa landing pages. Kaya pwede kayong mag-scroll dito at tignan kung alin ang swak sa gusto nyong gawin. Kapag may nakita kayong bagay, click nyo lang. Halimbawa, gusto ko tong i-click. Bibigyan ko to ng title, let's say, newsletter number 1. Tapos, click natin tong create. Mula dito, i-install na nito yung bagong template at gagawin na ang bagong landing page nyo. Habang ginagawa yan, pakita ko muna sa inyo kung ano itsura ng landing page ko para sa sarili kong newsletter na Hustle Club. Kung pupunta kayo sa hustleclub.com, sign up, dadalhin kayo sa page na to. Kita nyo, sobrang simple lang. May 2 linya lang na text dito, may opt-in box kung saan ilalagay nila yung email address nila, tapos may button na nagsasabing join for free. May image din dito ng iPhone na may newsletter na nakalagay dito. Kaya very simple lang ang call to action. I recommend na magkaroon kayo ng simple na landing page katulad nito. Yung tipong maglalagay lang sila ng email, click ng button, tapos sign up. Syempre, mas complex tong page na to, pero pwede naman natin tanggalin yung mga sections na hindi natin gusto. Kunwari, ayaw natin ito, delete, testimonial, delete lang. Pwede rin i-hide itong bio o delete na lang din. Siyempre, dyan lang yung call to action. So, tatanggalin ko tong isa. Tignan natin yung tsura. Mas okay na. Pero tanggalin ko na rin tong top part. Alisin natin tong triangle. Sorry guys, puro tayo delete. Okay, so ito na yung itsura ngayon. Pwede nyo palitan ng text dito ng kahit anong gusto nyo. Kahit anong font, kulay, pwede nyo palitan. Ito at ito. Tapos dito yung magiging call to action. Ayun, just feel free to play around this. Pwede kayong maghanap ng ibang tutorials kung gusto nyo talagang i-customize maigi. Pero pakita ko muna sa inyo yung itsura nung sa akin. So, ibabalik ako sa landing pages, pero save muna natin to. Pakita ko sa inyo kung ano itsura. So, click natin to para makita nyo. Yan, ito na. Meron akong text dito. Meron akong maliit na form para sa call to action dito. Diretso yan sa form ng Hustle Club newsletter na ginawa ko kanina. Meron din akong thank you page. Dahil syempre, meron akong button dito. So, to create that form, punta tayo sa marketing. I-click mo yung forms dito at dito makikita mo yung form na ginawa ko, yung Hustle Club newsletter. Pwede nyong i-click to para mag-create ng bagong form. Pwede nyong pangalanan dito, tapos mag-create na to. Pero ipapakita ko muna sa inyo kung ano itsura ng sa akin. So, isa-set ko to sa single opt-in. Pwede rin kayong gumawa ng double opt-in kung gusto nyo. Actually, re-recommend ko lang to kung gusto nyo ng magandang send rates. Ibig sabihin kasi nito ay kailangan nilang i-confirm ang subscription nila through email pagkatapos nilang mag-fill up ng form. So, dagdag na step para sa kanila.
nila. Pero sa akin, nakaset to sa single opt-in lang. Effective naman para sa akin. Tapos para sa form fields, nakaset lang to sa email. Pwede nyo rin kunin yung pangalan nila kung gusto nyo. Pero para sa akin, napansin ko, wala naman akong gagawin sa pangalan nila. Gusto kong gawing as simple as possible ang pag-collect ng email nila. Kaya isa lang form field ko. Tapos dito mo makikita yung mga additional automations na mas advanced. Pero wala naman akong nakaset na ganyan. Yan, kita nyo dyan, may 5,460 form submissions ako. Ito yung mga nakasubscribe sa newsletter ko. At makikita mo rin yung email nila pag nag-sign up sila. Pwede mo rin silang alisin kung gusto mo. Pag pumunta ka dito sa embed, pwede mong kunin yung embed code tapos baguhin yung ibang settings kung gusto mo. Pero ako hindi ko na ginalaw yun. So, yun lang. Para malinaw, kailangan nyo ng form para sa newsletter nyo tapos dapat may landing page kayo na nagpapakita ng form na yun tapos doon na kayo magsisimula sa pag-build ng mga email nyo. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yun. Punta lang tayo dito sa email campaigns. Kita nyo naman dito yung mga nasend ko na dati. Yung bilang ng mga emails na nasend, yung percentage ng na-open, yung percentage ng na-click, at yung percentage ng nag-unsubscribe. Kung i-click nyo yung ... may kita nyo yung kabuuan pa ng report. Kaya check nyo yun kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo gumawa ng bagong email, punta tayo dito sa taas, plus new email campaign. Select natin yung email broadcast. I-click ko yung continue, tapos pipili tayo dito ng template na bagay sa newsletter mo. Obviously, depende sa laman ng newsletter mo yung template na pipiliin mo. Pero para sa video na to, let's say gusto ko gamitin to. Share a newsletter. Yan, click natin. Tapos get started. Lagay natin test newsletter. Tapos click create. So, i-install na niyan yung template tapos gagawa ng bagong email sequence. Una mong gagawin ay pipili ka kung sino ang makakatanggap ng broadcast na to. So, i-click mo to. Tapos, ang gagawin natin, punta tayo sa custom segment, tapos select has submitted any of these forms. Tapos, select natin yung Hustle Club newsletter. Pagkatapos niyan, click apply. Tapos, click natin save and continue. At dito na natin bubuin yung actual newsletter na ipapadala natin sa mailing list. So, magkakaroon ka ng internal title. Ito example natin, tatawagin natin na test newsletter. Hindi ito ipapadala sa audience mo, so hindi ito ganong importante. Pwede ko siyang pangalanan na number 1 kung ito yung una kong email. Dapat pag-isipan mong mabuti yung subject ng email mo, pati yung preview text. Ito yung text na nakikita after ng subject. Kaya parehong importanteng malaman. Sabihin na lang natin na test number 1 newsletter. Tapos ito yung laman ng email. Parang teaser lang. Pagtapos, pwede ko tong i-save as template kung gusto ko. Okay, pwede akong mag-send ng test email pag natapos ko na. Pero ang gagawin ko muna kiklik ko to para ma-edit ko yung content. Mapupunta tayo sa page na pwede mong i-edit lahat to. Pwede nyong ilagay yung logo nyo dito kung gusto nyo. Pwede nyo ring itago kung ayaw nyo may logo. Tatanggalin ko na lang to. Dito, pwede mong baguhin yung newsletter title. So, halimbawa, title 1. Gawin nating malaki. Punta tayo sa font sizes, 96. Pwede rin itong i-center. Pwede mo ring i-edit lahat ng text. Pwede ka rin maglagay ng images dito. Ang recommendation namin, huwag masyadong malaki mga images nyo. Punta kayo sa tinypng.com. Upload nyo yung image na gagamitin nyo, tapos makakompress yan para mapaliit pa. Basically, yun lang naman kung paano kayo mag-edit at magsusulat sa emails nyo. Pwede rin kayong gumawa sa Microsoft Word or Google Doc, tapos i-transfer nyo na lang yung text dito kung gusto nyo. Pagtapos nun, save natin dito. Tapos, click back. Sabihin na natin na natapos na natin yung buong email. Gawa na, kumpleto, na proofread, okay na lahat. Ang ire-recommend ko ay i-save nyo to as template para pwede nyong gamitin sa mga dati nyong email o itong email na ginagawa nyo ngayon. Para sa susunod, i-duplicate nyo na lang tas papalitan yung text para mapabilis gumawa ng email at mas consistent pa. Tapos, ang gawin nyo, mag-send kayo ng test email sa sarili nyo. Check nyo kung okay lahat ng formatting. Check nyo rin kung okay yung subject at preview text. Pagkatapos nyan, i-save nyo na lang tapos continue. Tapos dito, pag ipapadala mo na yung email, pwede mo siyang isend ngayon o pwede mo ring ischedule. Pag kinlik ko to, pwede kong iset ang time and date kung kailan ko gustong ipadala, tapos click confirm. So kung curious kayo kung ano itsura ng newsletter ko, ito yun. Ito yung isa sa mga email na napadala ko na. Yan. Ganito halos itsura niyan. Makikita nyo simple lang at very basic. May affiliate link ako. Usually may 3 sections about newsletter ko. Tapos bawat isa may isang konting article na pinasulat ko. Meron din akong book takeaway kasi maraming may gusto niyan. Tapos sa dulo may call to action ako ganun. Hiningi ko sa kanila na i-share yung Hustle Club at sa dulo nagpapasalamat ako sa kanila for reading. Tapos meron ding quick call to action na pinapashare ko sa kanila ang Hustle Club sa iba by forwarding the email or sending them a link. Anyway, sana nagustuhan niyo yung video natin. Sana may nakuha kayong value at feel free na balikan to anytime. Alam ko medyo maraming steps yung ginawa natin pero overall masasabi ko na solid talaga tong Kajabi na platform na pang-host ng newsletter mo. Since gusto ko ng all-in-one platform na pwede kong gawin lahat ng online courses ko, online education, newsletters at iba pa,
perfect talaga tong Kajabi para doon. Ilalagay ko yung link sa ibaba. Alam ko may free trial sila ngayon kung gagamitin nyo yung link na yun. So yeah, andyan sa description yung link. Anyways, maraming salamat sa oras nyo. Kung gusto nyong maging updated sa mga ganitong videos, make sure na mag-like at mag-subscribe. Takit sa next video.